sa ikatatlong palapag ang isang kahina-hinalang grupo. Pagtanik mo, una may hagdan. Pagliko mo sa kaliwa, may kusina doon. Diretso na yun. Tapos may hagdan ng kahoy. Tapos maliit na parang kisame lang siya. Tapos angat mo lang yung pinto, yun na. Pagkakita nila, gusto na nila doon. Dating bahay ng kalapati ang silid na ito at may sukat lamang na 12 metro kwadrado. Dahil sa piniling kwarto ng bagong mangungupahan, ang may-ari ng bahay ay kinutuban. Sobrang init doon. Tsaka pag umulan, sobrang umaanggi talaga yung ulan doon. Unang-una, mayroong bakanting una dito na mas komportable kang tumira kung bakit doon sila nagpipilit na tumira. Kaya tinulungan namin ang landlady nang alamin ang pagkatao ng bago niyang tenant. Sinimulan namin ang pag-iimbestiga. Sa kusina, pasilyo at hakdan kami ay matyagang nagmanman. Sa madilim na kusina, naanigan namin nagbukas ang pinto ng ikatatlong palapag. Labas-masok ang tenant na si Lynn. Animo'y may inaabangan. May isang minuto lang dumating ang isa pang tenant na si Gigi. Kasama ang isang babae. Bitbit ni Gigi ang mga gamit ng kanyang bisita. Makalipas ang mahigit isang oras, lumabas si Lynn at nagtapon ng isang plastik ng basura. Agad din siyang bumalik. Nang hating gabi na, lumabas muli si Lynn, tila may hinihintay. Makaraan ng 4 na minuto, dumating si Baby. Siya ang kausap ng landlady at tinuturong puno ng grupo. Hindi ho lumipad si Baby gaya ng hinihinalang manananggal. Angkas siya ng isang motorsiklo na minamaneho ng ipinakilala niyang nobyo at live-in partner. Hindi na siya dyan nakatira. Pero siya yung umupa, iba na yung pinatira niya. Mahigit 30 minuto lamang nanatili si Baby at palis na rin pala siya. Kasunod niya si Lynn na nagmamanman sa pag-alis ni Baby. Nalaman naming si Lynn pala ang katiwala ni Baby sa inuupahang kwarto. Bago mag-alauna ng madaling araw, umakyat na si Lynn. Paglubog muli ng araw, saka lang nagbukas ang pinto. Lumabas si Gigi. Si Gigi ang sinasabing katulong o utusan ni Baby. Ayon sa mga kapitbahay, si Gigi lamang ang nakakausap nila. Magiliw raw kasi siya sa mga bata. Bandang ika-10 ng gabi, bumaba muli si Gigi. Sinundong pala niya ang dalawang bagong bisita. Maliit lang ang silid nila pero ang daming tao. Pag-akyat ng dalawa, pauwi na pala ang dumating nilang bisita ng isang gabi.
Mukhang nanlalata ang isang ito at kailangan pa ni Gigi na suotan ng sapin sa paa. Siya namang dating ni Lynn na may bitbit na paper bag. Malalaman mo kaagad kasi nga pagpanik ng babae, lagi may kasama. Tapos iba-iba yung muka. Siguro sa isang linggo, mga 20 muka eh. Tuwing gabi sila bumibili ng diaper. Sa pagkakataong ito, duda na ang aming team sa mga ikinikilos na mga subject. Sigurado kami hindi karaniwang tenant ang mga nakatira sa ikatatlong palapag. Balot pa rin ang kababalaghan ng kanilang mga pagkatao. Bakit kaya abala sila kung kailan mahimbing nang natutulog ang lahat? Basta't may kumalabog sa bubong o may narinig na tiktik, namumutla na po ang mga buntis. Nariyan ang mananangga na sisip-sip sa sanggol sa kanilang sinapupunan. Pero may isa pong manananggal sa Malabon na hindi raw masyadong kinatatakutan. Kinabukasan, bandang hapunan na namang muling bumaba si Gigi upang bumili ng maiinom. Bago magikabalo ng gabi, dumating si Ana, ang sinasabing kanang kamay ni Baby. Naging tahimik ang gabing yun. Pero pagdating ng madaling araw, muling nagbukas ang animoy pinto ng langit at bumababa ang isang anghel. Si Gigi lang pala. Bitbit niya ang isang asul na plastik na basura. Pero bago itapon ang basura, tila nagdarasal pa si Gigi. At may sinisilip muna bago ilabas ang basura. Pagbalik ni Gigi, bitbit niya na ang isang supot ng pandesal. Habang nag-aagahan ang ating kapitbahay, pinulot namin ang basurang itinapon ni Gigi. Ito na kaya ang magbibigay ng kasagutan sa aming katanungan. Ang laman ng basura, isang banig na balat ng Cytotec, ang gamot sa ulcer na ginagamit ding pampalaglag ng pata sa sinapupunan. Sumunod na mga nakalkal namin ang mga diaper na puno ng dugo. Ang ilan sa mga ito nakabalot sa plastik na mahigpit ang pagkakapul. Ang lalong nakapagpapatibay ng aming hinala, ang mga buong dugo na aming natagpuan sa diaper. Tatlo sa kanila talaga namang kakaiba ang hugis, animoy fetus at inunan ng bata. Ipinasuri namin ito sa Medical Legal Division ng National Bureau of Investigation. Paglabas ng kanilang report, kumpirmado, tinatayang 4 hanggang 5 buwang patay na sanggol ang aming nakuha mula sa basurang itinapon ni Gigi. Meron na ring nagtitang parang rudimentary na limbs, no? Yung kamay at saka paa, yung face. So, naging fragments na lang siguro sa yung pag inalis mo ng persahan yon, nagpa-fragment yan. Madaling masira. Sinalin, Gigi, Ana, at Baby, mga manananggal pala ng sanggol sa sinapupunan. Mga aborsyonista pala. Sa mga susunod na linggo, abangan ninyo ang patuloy naming pag-iimbestiga sa kwentong ito.